Kung natatandaan po natin mga kapatid sa ating huling pag-aaral nung nakaraan po na Lord's Day service, natutunan ho natin kung ano po ang naging konklusyon ng mga taong may unbelief. They have no regard for what people say. Wala silang pakialam sa ebidensya at wala po silang kinikilalang otoridad, maging alipin man, the crowds, or yung guro ng Israel na ang pangalan po ay Nicodemus. At nabanggit ko po sa inyo mga kapatid that nung tinanong ho natin yung isang katanungan, bakit po natin hindi tinapos ang chapter 7 by reading verse 53? Dahil kung mapapasin nyo po, mula po sa talatang 53 of John 7 hanggang dito po sa John 8 verse 11, may mapapasin po tayo ng mga tinatawag na brackets or parentheses. May mapapasin din po tayo that yung mga nakabracket na mga talata, kung titignan nyo po sa wikang English, in your English translation, naka-italicized po siya. At kung mapapasin nyo rin po in your English translation, lalo na kapag binasa nyo po yung footnotes sa mga ibang salin ng Biblia, whether it be the NIV, whether it be the ESV, the NASB, or whatever modern English translations we have, may mga ilang impormasyon na nabanggit po dito patungkol sa istorya ng babaeng nahuli nangangalunya. The reason being kung bakit po hindi natin binasa ang chapter 7 verse 53 bilang katapusan ng ating pag-aaral po nung nakaraan na Lord's Day is because nais ko po ipaliwanag ang isang technical na pag-aaral and as well isang applicable na pag-aaral tungkol sa babaeng nahuli sa pangangalunya. Most of the time, kapag may mga nakabracket po in the verses that we read anywhere in the New Testament, lalo na kung siya po ay naka-italicize pa, ang ibig sabihin po niyan is this: wala po ito sa sinaunang manuskrito ng Biblia. John chapter 7 verses 53 hanggang John 8 verse 11, the reason why siya po ay naka-bracket at naka-italicize is due to the fact wala po siya sa mga sinaunang manuskrito. Another example is found dito po sa Marcos 16, kung ating po babasahin. Going to your left-hand side of the Bible, Mark chapter 16. And as you see in verses 9 to 20, Marcos 16, talata 9 hanggang 20, yan din ang mapapansin po natin. Simula po sa talatang 9 hanggang talatang 20, may mga naka-bracket at naka-italicize po ang font ng mga bersikulong ito. At ano po ang nakalagay sa ating translation? Ang nakalagay po dito, the earliest manuscripts and some ancient witnesses do not have verses 9 to 20. Now, kung ang bitbit po natin na salin po ng Biblia is the King James Version of the Bible, maging ang talata, and I will just quote it to you, 1 John 5, 7, and 8, kung saan nakalagay, there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Spirit, and these three are in witness, unison, or in unison in their witness. Wala din po yun sa mga sinuunang manuskrito. Maging ang Mark chapter 9, kung ating po babasahin, Marcos kapitulo 9. At kung babasahin po natin dito, mga kapatid, sa talatang 43, Mark chapter 9, verse 43, tignan niyo po ang nakalagay. Kung ang kamay mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mas mabuti pang isa lang ang kamay mo pero may buhay na walang hanggang ka, kesa sa dalawa ang kamay mo pero sa impyerno ka naman mapupunta.
kung saan ang apoy ay hindi mamamatay. Pero kung titignan niyo po in your English translation, verse 43, meron po tayo, pero verses 44 and 46 ay wala ho doon. Bakit po ganun? Well, ito ang madalas na ginagamit po ng mga critics ng Biblia. You see, hindi natin masasabi na ang Biblia na sa ating mga kamay is in fact the perfect Word of God dahil maraming mga kulang dito. Kaya nagkakaroon din po ng dibisyon sa mga ilang kampo ng Christianity, kagaya po ng isang movement na kutawagin the King James Only movement na itinuturo po nila. You see, ang mga modernong English translation po natin ay galing kay Satanas. Dahil binabawasan nila ang mga ilang teksto dito. Dahil para sa amin, in our King James, meron tayo 1 John 5:7. Meron tayong Mark 16:9-20. Meron po tayong John 7:53 to chapter 8 to 11. Pero sa inyo, mga English translation that are modern, users of those translations, wala kayo. Dahil binawasan ninyo ang katotohanan ng salita ng Diyos. Yun ang paratang laban ho sa atin. Pero sa pag-aaral po ng isang bagay na kung tawagin, textual criticism, ang scholarly investigation of looking into the earliest manuscripts between one tradition and the next, o sa madaling salita, ang pagpupuna ng mga manuskrito, ng mga sinaunang bersyon ng Biblia, dito ho natin makikita mga kapatid at kung susuriin po natin ang 200 taon na mga manuskrito hanggang sa 5th century manuscripts, wala ho tayo na mga gaitong bagay and therefore it is missing in our text. Hindi dahil binawasan po ito ng committee ng mga Bible translations. Hindi dahil po meron po sila satanic na agenda. Hindi dahil tinatago o binabawasan po nila ang katotohanan ng salita po ng Diyos. But rather, the reason why naka-italicize, naka-bracket, at minsan sa ating mga footnotes nakalagay, wala ito sa mga sinuunang bersyon dahil ito ang ebidensya na kanilang natuklasan sa kanilang pagbibigay investigation in archaeology and the study of manuscripts. So in other words, sa lahat po na nabanggit po dito, anong nais mo iparating, Brother Joshua? Kaya ho natin hindi binasa ang John 7:53 hanggang chapter 8 verse 11 ay dahil sa mga sinuunang manuskrito of the Gospel of John, wala po yung istorya ng babaeng nahuli sa pangangalunya. Does that mean hindi siya totoong kwento? Hindi ho. I will answer that later on. Pero, bakit po natin nasabi yan? Because ayon po sa mga eskolar na nag-aaral po ng mga manuscript tradition, ito po ang kanilang sinabi. Itong kwento tungkol sa babaeng nahuli na nangangalunya, ayon po sa 10 different manuscripts, they're not all found in John. I'll give a few examples. Ang kwentong ito tungkol sa babaeng nahuli sa pangangalunya, ayon po sa isang 11th century manuscript, ay matatagpuan po after the Gospel of Luke. Luke 21:38, ayon po sa ibang manuskrito. Ayon naman po sa isang 12th century manuscript, itong kwentong ito ay matatagpuan after John 7, verse 36. In another manuscript, ito po ay matatagpuan after John 21, verse 25. And in another manuscript, an 11th century manuscript, ito po ay matatagpuan after Luke 24, verse 53. Buot pa ho dito. Ayon po kay Edward Klink, isang iskolar po who specializes in the Gospel of John, sabi po niya, ang kwento tungkol sa babaeng nahuli sa pangangalunya is absent from all manuscripts before the 5th century. Komento pa ho niya, no Greek church father, bago dumating ang 12th century, ay nagbigay ng komento
tungkol sa kwentong ito. Nang ibig sabihin, kung pag-aaralan po natin ang mga church fathers, Irenaeus, Polycarp, and the like, lahat po sila ay may mga komentaryo tungkol sa mga talata sa Biblia. Pero the Bible teaches us, the reason why it's in brackets, at least in our translation, and ayon po sa na-investigate po ni John Klink or Edward Klink, sabi po niya, none of these church fathers talk about it. So ngayon ang tanong, bakit ho ganun? The answer, walang pwede makapagbigay ng tama na sagot. But there are theories. In other words, ito po ay isang tunay na istorya na naganap. Kung natatandaan po natin yung sinabi po ni John, marami pong ginawa si Kristo na hindi naisulat sa aklat na ito. Na kung maisusulat po ang lahat ng kanyang mga ginawa na kabutihan, hindi maipagkakasya sa ating planeta. Bahagi ho ito. Moreover, as the manuscripts were being produced and as the transmission method, meaning yung pagkopya ng mga manuskrito from one manuscript to the next, according to oral tradition, maari na isama na lang po siya. Kaya mapapasin po natin, yung kwento po nito ay sa isang manuskrito na sa Lucas. Ang isa naman na sa ibang parte ng Juan. Bakit po? Dahil po sa transmission method, dahil po sa journey ng kwentong ito, san-san na lang nailagay. Pero ang tanong, for how long? 1,300 years. San-san po siya lumalakbay. Kaya ang tawag po ng ilan sa storya po na ito is yung ampon na hindi alam kung saan po siya maninirahan. Nang ibig sabihin, ito po ay isang tunay na kwento, pero dahil po sa tradisyon ng mga manuskrito, hindi malaman kung saan siya dapat mailagay. Pero totoo na nangyari ho ito. Pero sa aking suspicion, sa bokabularyo na ginamit po dito in chapter 7:53 hanggang chapter 8 verse 11, dahil may mga salita po siya mula sa orihinal na masasabi po natin hindi pangkaraniwan sa vocabulary po ni John. And the fact na binanggit po dito in verse 1 ng chapter 8, si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. This is the only time in the Gospel of John na binanggit po yung bundok ng mga Olibo. And why is that important? Dahil in all 21 chapters of the Gospel of John, bukod pa sa vocabulary na mapapasin po natin dito that has no parallel in the Gospel of John, mapapaisip ka kung sa buong book of John, wala po yung binanggit na Mount of Olives, kundi dito lang. When you study the four Gospels, sino po sa apat ng Ebanghelyo, let's set aside John na ho, which of the three Gospels ang madalas na nagbabanggit ng Mount of Olives? It is the Gospel of Luke. Kung mapapasin niyo po yung vocabulary in John 8, 1 to 11, marami po siyang parallels sa Gospel of Luke. And also in the Gospel of Luke, madalas na binabanggit yung Mount of Olives. So anong ibig sabihin nun? It is to my suspicion, at di ko ho sinasabi that I am 100% certain, pero marami din po naniniwala, maaari ang kwentong ito may originally have been placed in the Gospel of Luke. Well, kung ganon, Brother Joshua, bakit nila nilagay sa Gospel of John? Kagaya nga po na sinabi ko ho sa inyo, hindi ko ho alam, pero my suspicion is this. Natatandaan niyo po ba kung paano po tayo nagtapos in John 7? Ang bunga ng isang taong hindi mananampalataya, ang bunga ng isang taong na nagpapatuloy in unbelief, he is willing to bend the law of God para lang masunod ang kanyang layunin. Sinabi po ni Nicodemus, hindi ba dapat ayon sa ating kautusan na pakinggan muna natin yung mga inaakusa bago natin sila hatulan? Pero ano po ang sinabi ng mga Pariseo? Ininsulto pa nila si Kristo. At ang hangarin pa ho nila is to bend the law.
to misuse the law para lang madakpin po nila si Jesus. Pero here in John 8, it is quite fitting to a certain degree. Bakit po? Because dito po natin makikita, may isang babae na nahuli sa pangangalo niya. Pero ang nais po ng mga tao ay batuhin na ho siya. Pero ang problema, ayon po sa kautusan, hindi mo dapat batuhin ang isang tao na nahuli sa pangangalo niya kung siya lang ay nag-iisa. Now, why is that important? Nakita ho natin sa kwentong ito, hindi sinangayunan ni Kristo ang maling paggamit ng mga tao sa kautusan. At maaari, inilagay po ng mga iskriba, according to tradition, dito po in John 8, para magbigay ng comparison to the Pharisees in John 7. Tignan mo yung ugali ng mga Pariseo ito, that in their unbelief, they are willing to bend the law. But look at Jesus. He is not willing to bend the law. Kaya tignan niyo po ang nakalagay ho dito in verse 3 of John 8. Dumating ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may dalang babae na nahuli sa pangangalo niya. Pinatayo nila ang babae sa harap ng mga tao at sinabi nila kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moises, ang mga babaeng tulad niya'y dapat batuhin hanggang sa mamatay. Anong masasabi mo? Now here is what is interesting about this. Yung babae lang ang nahuli. Wala dito yung lalaki. Ayon po sa kautusan, kung ang tao po ay nag-commit ng tinatawag po ng adultery, depende po kung ano po yung sitwasyon. Dahil ayon po sa kautusan, in your own time when you read the book of Leviticus and Deuteronomy, kapag ang isang babae ay ginahasa, yung lalaki ay papatayin. O yung lalaki, kailangan po niya bayaran yung ama ng babae at kailangan po niya panindigan yung babae at pakasalan yung babae. Yun ang nakasaad sa kasulatan. Pangalawa, kung ang sitwasyon naman ay yung babae ay engaged sa isang lalaki pero nakipagsiping po siya sa ibang lalaki, ang sabi po sa kautusan, kailangan po sila iharap at patayin sa harapan ng mga tao. Meron naman sitwasyon, mga kapatid, that kung ang babae po na may asawa ay ginahasa po siya, papatayin naman yung lalaki. Dahil wala naman siya kasalanan. But this is interesting kasi this doesn't tell you kung ano po yung estado niya eh. Was she a single woman? Was she engaged? Was she married? Ang sabi lang po dito, nahuli siya. Bukod pa ho doon, hindi kasama yung lalaki. Now, ano kaya ang motibo ng mga ito? Bakit babae lang ang kinuha nila? Well, ayon po sa verse 6, itinanong nila ito upang hanapan ng maipaparatang laban sa kanya. Now, let's say, ako po si Jesus. What would happen kung sinabi ko, sige, batuhin natin yung babae? Kapag sinangayunan ko yung kanilang kagustuhan, nilabag ko na ang kautusan. And therefore, makasalanan na si Jesus. Kasi si Jesus mismo ang nagsabi, ang lahat ng jot and tittle of the law, lahat ng sinabi ng kautusan, lahat ng pinrophesy ng mga propeta, tutuparin ko lahat yan. Pero the fact that kung sasangayunan nga po ni Kristo na batuhin ang babae na wala kasama po siya na lalaki at hindi kasama yung lalaki rather, nagkasala si Jesus. So hindi na po siya perpektong tagapagligtas. At wala ni isa sa atin ay maliligtas dahil nilabag niya na ang kautusan ng Diyos. But what would have happened kung sinabi naman po ni Kristo, no, I don't want to do it. Well, here's what's interesting. It works both ways eh. Let's go back dun sa part na sinangayunan niya. Kung sinangayunan po niya, not only nilabag po niya ang utos po ni Moises,
Pero kinakalaban din po niya ang otoridad ng mga Romano. Dahil pagdating sa capital punishment, ang pwede lang po magbigay ng aksyon sa ganong klaseng pagbibigay hatol ay ang mga Romano. So in this instance, kung sumang-ayon po si Kristo, nilabag po niya ang kautusan, kinakalaban pa ho niya ang gobyerno ng mga Romano. Ngayon, kung hindi naman sasangayunan po ni Kristo, lalabas na hindi siya sang-ayon sa batas ni Moises. At hindi lang po yun. It goes to show that He tolerates sin. So kung ako ay nasa kalagayan ng ating Panginoon, parang ipit na yata ako dito ah. If I go this way, ito naman yung makikita nila sa akin. If I go that way, yan din ang makikita nila sa akin. Parang wala akong lusot. So anong ginawa po ng ating Panginoon? Well, here's what's interesting. Verse 6. Itinanong nila ito upang hanapan na maipaparatang laban sa Kanya. Pero yumuko lang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamagitan ng Kanyang daliri. And then, kung babasahin po natin ang verse 8, at muli siyang yumuko at nagsulat sa lupa. Ang madalas na tinatanong po ng mga kapatiran, maging ang mga ibang Kristiyano, patungkol po sa istoryang ito ay, ano po ba ang naisulat ni Jesus sa lupa? Ang pinakatamang sagot po dyan, mga kapatid, hindi natin alam. Dahil walang binabanggit kung ano po naisulat. Gayunpaman, there are good Christians on each camp and each denomination that would say, according to their theory, ang isinulat po ni Kristo ay yung kasalanan ng bawat tao na handa nang bumato sa babae. May mga iba naman na ang kanilang paniwanag ay ang isinulat po ni Kristo ay yung tamang paggamit ng kautusan. Para naman sa iba, isinulat ni Kristo hindi yung kasalanan ng mga tao, kundi yung pangalan ng mga tao, maging ang kanilang ginawang kasamaan. Whatever the case might be, ang naging resulta po ng kanyang pagsulat dito ay matatagpuan sa verse 9. Nang marinig nila iyon, isa-isa silang umalis mula sa pinakamatanda hanggang si Jesus na lang at ang babae ang naiwan. Ang unang-una, mapapansin po natin sa aral na ito, bagamat there is much evidence that seems to suggest hindi po siya bahagi in the Gospel of John originally, nevertheless, meron po siyang, we could say, a truthful message na hinahatid sa church. And that is, ito'y nagbibigay po ng aral na madali po sa tao na humatol agad, na hindi mo na nila tinitignan ang kanilang mga sarili. Now, how do we know this? Well, may nahuli po daw sila babae, agad-agad batuhin natin ang babaeng ito hanggang siya'y mamatay. Yan po ay isang kahinaan na nakaluklok po sa ating mga puso at isipan minsan. Kapag may nakikita ho tayo na huhulog sa kasalanan, o maari, meron po tayo napansin isang Kristiyano na nahulog po sa skandalo, ano po ang agad bumalabas sa bibig ng mga taong hindi nagbabantay? Wala sa kanya ang Diyos. Hindi siya talaga ligtas. Wala siyang pag-asa. Kailangan siya tanggalin, kailangan siya alisin, kailangan siya husgahan, kailangan po siya hatulan, condemn them. Pero hindi man ho natin naisip na hindi yon ang katuruan ng Biblia. Ang katuruan po ng Biblia, kapag ang tao po ay nahulog sa anumang skandalo o pagkakasala, hindi sinabi condemn them, but restore them. Recently, napakinggan ho natin that there was a certain great preacher in the Reform camp. Devastating po talaga ang kanyang pagkakasala. He committed adultery. Hid it from his wife for 5 years. Nagsisi lang ho siya nung siya po ay nahuli. And the same people na nagbibigay suporta ho sa kanya, the same people
na talagang hungry and thirsty na makamayan itong preacher na ito at makuha pa ang kanyang autograph are the same people that condemned him. Now, it's one thing na sabihin, hindi tama ang kanyang ginawa. It's another thing to say, hindi siya ligtas. Hindi na siya magagamit pa ng Panginoon. Hindi na siya mapapatawad pa ng Panginoon. Kitang-kita ho yun sa mga komento ng mga tao sa preacher na ito on Facebook. Bakit po ganun? Bakit dumarating po yun sa mga Kristiyano? Mabilis humatol. Pero hindi mo nila pinag-iisipan muna that the same God that has forgiven them is also the same God that can forgive anyone who falls in sin. Nung tayo po ba ay nilapitan ni Kristo, did He condemn us? Did He set us aside? Did He say, Joshua, go to hell? Joshua, there's no hope for you. Mamatay ka na. Hindi ka na mapapatawad ng Diyos. No. Jesus didn't need to say that kasi Joshua is already condemned. Pinanganak pa lang ako, mga kapatid. I'm already condemned because of my sin. Para naman sa iba, kung hindi adultery, kakalabas lang ng bilangguan, nag-a-apply siya sa mga iba't ibang mga lokasyon para makapagtrabaho siya, pero hinuhusga na po siya ng mga ibang tao. May documentary po ko na napanood, na ang documentary ay, ang pamagat po is Tatong Kalye. May isang lalaki na galing po siya sa isang pangkat in prison. Bahala na gang na kung tawagin. Pero na-born again na ho siya. Marami na po siya napatay na mga tao sa loob ng bilangguan at nung siya po ay inilabas na sa bilangguan, naghahanap po siya ng trabaho. Pero hirap na hirap siya dahil hinuhusgahan siya ng mga tao. Sinasabi, ang dami mo tato. Nakapatay ka ng tao. Lumayo ka sa amin. Now, hindi ho natin alam kung ano po ang naging sitwasyon ng babaeng ito. Pero let's give the benefit of the doubt na siya nga ay nangalun niya. Let's say she did. If there is someone that is qualified to judge who is saved and who is not saved, who is condemned and who is not condemned, siya dapat ang unang bumato, pero hindi niya ginawa. Dahil ito ay naghahatid sa atin ng magandang aral na kung sino pa ang karapat-dapat na bumato na si Jesus, ang sino pa ang karapat-dapat humatol na si Jesus, siya pa ang hindi bumato at humatol. Now, this is interesting. Dahil nga po doon sa katanungan kanina, ano po ba ang naisulat ni Kristo doon sa lupa? No one really knows the answer. Kasi yun lagi ang tinitignan ng mga tao, and I understand why. Pero have you ever asked this question? Bakit po binanggit yung salitang kanyang daliri? Verse 6. Itinanong nila ito upang hanapan ng maipaparatang laban sa kanya. Pero yumuko lang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamagitan ng kanyang daliri. Teka lang, mapapakamot ka. Hindi pa, sinabi mo na, sumulat. Natural, daliri ang gagamitin. Parang redundant na yata yun ah. Kapag sinabi sumulat, alangan naman paang gamitin mo. Pero binanggit po dito, ang kanyang daliri. That word in Greek comes from the word daktulo. At yung salitang daktulo, kapag tinignan po natin yan sa lumang tipan, there's only one book and verse in the Old Testament na gumagamit ng salitang daktulo sa ganitong klaseng konteksto. It is the book of Deuteronomy chapter 9, kung ating po babasahin. Deuteronomy chapter 9. At basahin po natin dito sa versikulo Gs. Deuteronomy chapter 9, verse 10. Tignan niyo po ang nakalagay. In Deuteronomy chapter 9, verse 10. Look what it says. Ibinigay ng Panginoon sa akin
ang dalawang malalapad na bato na siya mismo ang sumulat ng mga utos na sinabi niya sa inyo na mula sa apoy doon sa bundok ng Sinai habang nagtitipon kayo. Now in English, I want you to hear this. The Lord gave me 2 stone tablets inscribed by the finger of God. On them were all the commandments the Lord preached to you on the mountain out of the fire on the day of the assembly. In other words, nung isinulat po ng Diyos ang kanyang kautusan, ano po ang kanyang ginamit? Daliri. Na mapapaisip ka, ginamit po ni Kristo, nagsulat po siya on the ground gamit ang kanyang daliri. Daktulo. And the next time that word was ever, at least before John, the only time that word was used sa ganyang klaseng konteksto is in Deuteronomy. In the Greek Septuagint. The Greek version of the Old Testament. At pagkatapos po sumulat si Kristo gamit ang kanyang daliri, ang naging epekto po nito is, after Jesus writes, He goes on to say, ang sino mang hindi nagkasala, siya ang unang bumato. And the Bible says, one by one, nagsialisan ang mga tao. What does that mean? If this interpretation is correct, they are uplifting the law of Moses. Matter of fact, sa ating pag-aaral of the Gospel of John, ang tinataas po talaga nila ay hindi yung kautusan, kundi si Moises mismo. But what got the people so convicted, pagkatapos po sumulat si Kristo with His finger, at sinabi po niya, ang sino man sa inyo na hindi nagkasala, siyang una bumato na lahat sila unti-unti umalis. It's because if Moses gave the law, he could not have given the law unless the law was given to him. Pero sino ang nagbigay sa kanya ng kautusan? Ang Diyos. And the fact that Jesus went down writing something with His finger seems to indicate theologically na hindi lamang po siya ang fulfillment of the law, siya si Yahweh na sumulat sa kautusan. And if that be the case, here's another interesting thing. Sinabi ni Kristo, ang sino mang sa inyo na hindi nagkasala, siyang unang bumato, lahat sila umalis pero may nanatili. Si Jesus at yung babae. Now, hindi natin pwede sabihin na never nagkasala yung babae kasi lahat nagkasala eh. Pero ang nanatili na po dito ay si Jesus at yung babae. Unahin muna po natin si Jesus. Bakit nanatili si Jesus? Bakit hindi siya umalis? Dahil wala siyang kasalanan. Okay, I understand that, pero bakit yung babae ay hindi umalis? Dahil sa pinapakita po sa atin ang kwentong ito, kaharap po niya ang tagapaghatol. And it seems to indicate that the reason why hindi kinondemn ni Kristo ang babaeng ito, with the benefit of the doubt that she in fact did not commit adultery, or whether she did, the point is this: the reason why nanatili po yung babae is because this is presenting a picture kung ano ang magiging estado po natin kapag kaharap natin si Kristo as a sinner. Hindi po siya naparito para hatulan ang tao. He came here to save. Now, here's another interesting question. Let's say, for example, nangalun niya nga ang babae. Kailangan pa rin parusahan siya, Brother Josh. Kailangan pa rin, there's a punishment, there are consequences. Pero ang sinabi ni Kristo, hindi rin kita hahatulan. Kumbaga parang sinang-ayunan po ng ating Panginoon ang kanyang pangangalunya? Hindi ho.
Bakit niya sinabi, hindi kita hahatulan? If the woman did commit adultery, let's say she did, bakit hindi siya hinatulan ni Kristo? Perhaps, mga kapatid, bibitbitin na ni Kristo ang kanyang pagkakasala, and He would bring it to the cross of Calvary. Yung pagkakasala mo, babae, aakuhin ko na at dadaling ko with me, and I will carry it to the cross. Pero ang hinangad lang po ni Kristo sa babae, hindi po niya sinabi, mamatay ka na. Hindi po niya sinabi, nandito ka lang, antayin mo yung mga tao na batuhin ka. Ang sinabi po niya, after He says, I will not condemn you, huwag ka na muling magkakasala o magkasala. Now, why is that interesting? Dahil ito yung tinuturo po sa atin ng biyaya ng Diyos. Forgiveness is free by faith. But it doesn't mean na kapag ikaw ay pinatawad ng Diyos, mananatili ka sa pamumuhay ng pagkakasala. Nang ibig sabihin, kapag tayo po ay pinatawad ng Diyos, kagaya po ng babae, huwag ka na magpapatuloy doon. Kapag sinasabi natin, Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking pagsisinungaling, pero ayaw mo magbago. Ayaw mo baguhin ang kahinaan na yan. Inaabuso natin ang biyaya ng Diyos. O kapag humihingi tayo ng tawad sa Diyos, Panginoon, patawarin niyo po sa aking kamunduhan, pero balik ka ng balik sa kamunduhan. Ayaw mo tulungan ang iyong sarili. Inaabuso mo, inaabuso natin ang biyaya ng Diyos. Panginoon, magtitiwala na ho ako sa inyo, I promise. Pero sinasadya natin magtiwala sa iba kaysa sa Diyos. Inaabuso natin ang biyaya ng Diyos. Pero sabi nga po ni Kristo dito, hindi kita hahatulan, but here's the catch. Huwag ka na muling babalik sa kasalanan. Anong ibig sabihin nun? Pagsisisi. Ang pagsisisi, kapag to ay pinamuhay po natin, is giving the language to God. Lord, ako'y nagpapasalamat sa inyo dahil pinatawad niyo po ako sa aking mga kasalanan. Yun ang hinahatid natin na mensahe sa Panginoon. Kapag pinatawad ka na ng Diyos, at ang bunga po nun ay pagsisisi, meaning, sinisika po na hindi na balikan pa yung pinagsisihan mo, at yung hiningin mo na tawad sa Diyos, yan po ay isang mensahe na hinahatid natin sa Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sa inyo. Pero kapag lagi ho tayo humihingi ng tawad, pero ayaw nating sikapin na magbago, inaabuso natin ang kanyang biyaya. Binabaliwala natin ang sakripisyo ni Kristo. At ginagamit natin lisensya ang biyaya ng Diyos para magpatuloy sa kasalanan. Brother Joshua, lagi naman tayo nagkakasala, yes. Pero yung pagkakasala na ayaw po ng Diyos na binabanggit po dito sa ganitong klaseng konteksto is alam mo na yung tama, ayaw mong gawin. Alam natin yung dapat po natin pagsisihan, pero ayaw natin isuko. Kaya ang sinabi po ng Panginoon dito sa babae, bagamat hindi certain kung ano po talaga yung kanyang kalagayan, sabi niya, hindi kita hahatulan, pero wag ka nang muling magkasala. Brother Josh, that's the only time binabanggit yun sa Biblia. Kaya maybe this is not really a part of the original text. Basahin nga po natin ang John 5. Tignan po natin kung meron po siyang kaparallel. John 5. Basahin po natin dito sa talatang 11. Natatandaan niyo po ba yung dumpo na pinagaling ng Panginoon? John 5 verse 11. John 5 verse 11. Excuse me. Tignan niyo ha. Pero sumagot siya. Chapter 5 verse 11. Sabi ho dito. Pero sumagot siya. Ang taong nagpagaling
sa akin ang nag-utos na buhatin ko ito at lumakad. Tinanong nila siya, sino ang nag-utos sa iyong buhatin ang higaan mo at lumakad? Pero hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya. Dahil nawala na si Jesus sa dami ng tao. Hindi nagtagal nakita ni Jesus sa templo ang taong pinagaling niya at sinabihan, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkasala pa. At baka mas masama pa ang mangyari sa iyo. Now, what does that mean? In this instance, posible pala na ang rason kung bakit po ang tao ay nagkakasakit ay dulot na rin sa kanyang pagkakasala. In John 9, nagtanong po yung mga alagad, Panginoon, sino sa mga magulang ng bulag na ito ang nagkasala kung bakit siya nabulag? Ang sabi ni Kristo, wala na isa sa kanila. In other words, hindi sa kanila pagkakasala kung bakit ang anak nila ay nabulag. But rather, pinintulutan ng Diyos ang sakit na ito sa lalaking ito para makita ang kapangyarihan ng Diyos. Pero hindi laging ganon. May mga sitwasyon kung bakit ang tao ay nakaka-cancer dahil na rin po sa kanyang pagkakasala. Meron naman nagkakaroon po ng mga masasabi natin syndromes and diseases during pregnancy para sa bata dahil yung ina is a drug user. In other words, kung may mga sicknesses that occur in the life of a person, sometimes, ayon po sa John 5, bunga po ito ng pagkakasala. So yan ang instance in John 5. Kaya naman ang sinabi po ni Kristo, magaling ka na. Huwag ka na bumalik sa pagkakasala. Yan din ang sinabi po niya doon sa babaeng nahuli ng pangangalo niya. What does that teach us, mga kapatid? Kapag tayo po ay pinatawad na ng Diyos, at alam mo na ito ay kasalanan, pero ayaw mo isuko, hindi ka talaga pinatawad ng Diyos dahil hindi nakita ang tunay na pagsisisi. Hindi natin maloloko ang Diyos. Ang iyak ay hindi isang paraan para madaya ang Diyos kasi ang Diyos hindi siya madadaya sa iyak. Hindi natin mababribe ang Diyos. Hindi natin maloloko ang Diyos. Nababasa niya ang ating puso at isipan. Kaya nga as early as John 2, hindi nagtiwala si Kristo sa pananampalataya ng mga taong sumusunod sa Kanya dahil nababasa niya ang kanilang mga puso. Nababasa niya ang ating puso kung may galit tayo sa mga kapatiran. Nababasa niya ang ating puso kung may galit tayo o may iniisip tayo na masama sa ating kapwa. Nababasa niya ang ating puso kung may pride tayo, hindi tayo marunong tumanggap. Nababasa po niya ang ating puso kung may kinikimkim po tayo, nakasinungalingan. Hindi nababasa ni Brother Joshua yun. At hindi rin yung nababasa ang puso ko. Pero kitang-kita ng Diyos ang ating pagkatao. Kaya kung ako'y hihingi na tawad sa Diyos, Lord, patawarin niyo po ako, pero kitang-kita ng Diyos na hindi ko pa kaya o hinahanda ang aking sarili na isuko ang lahat para sa Kanya. Hindi ko ho makakamtan ang kapatawaran. Kahit ilang beses pa ako umiyak. Kaya nga si Zacchaeus siya po ay isang magandang halimbawa. Bagamat siya po ay isang maliit na tao, kailangan umakyat pa sa puno. Pero dahil siya po ay isang magnanakaw, nung siya ay pinatawad ni Kristo, ano po ang sinabi ni Zacchaeus? Sinabi po ba niya, yes, pinatawad na ako ng Diyos, pero sa akin lang yung mga ninakaw ko sa bayan. No, ang sabi po ni Zacchaeus, Lord, everything that I have stolen from the people, I will give it all back. Pagsisisi yun. Yun ang ibig sabihin na hindi na siya nagpapatuloy pa sa kasalanan. And repentance is every day. When God reveals that there is a sin in our lives, we need to repent, move on, and turn away from it.
And then the next day, may i-reveal na naman ng Panginoon sa atin. And the day after that, may ipapakita siya sa atin. Pero kapag hindi natin nais na isuko, isurrender yung kasalanan na pinapakita sa atin ng Diyos, hindi rin natin makakamtan ang kapatawaran. At kapag wala ang kapatawaran, wala din ang buhay na walang hanggan. At kapag wala ang buhay na walang hanggan, hindi natin makakapiling si Jesus. Kaya, yan ang problema ng mga Pariseo. Akala nila, sa kanilang pagiging religyoso, humingi na ako ng tawad sa Diyos, babalik na naman ako sa aking kalokohan. Akala nila, pinapatawad sila ng Diyos. No. Si Kristo mismo nagsabi, hindi kita hahatulan, huwag ka na bumalik sa kasalanan. In other words, condemnation only remains with people who don't want to change. Condemnation no longer remains when people want to change. Condemnation ay nananatili. Ang galit ng Diyos ay nananatili sa mga taong ayaw magsisi o magbago. Now, si Kristo may karapatan po siya hatulan yung babae. Si Kristo may karapatan po siya husgahan yung babae. Si Kristo may karapatan po siya na sabihin, hindi ka ligtas dahil nangandun niya ka. Pero si Kristo pa, who is above everyone, who is the law Himself, ang nagsabi, hindi kita hahatulan. Pero ito ang kondisyon, huwag ka nang bumalik pa sa pagkakasala. Alam niyo po mga kapatid, tuwing binubuksan po natin ang Biblia, lalo na kapag tayo po ay nagde-devotion, lalo na kapag tayo po ay lumalalim sa ating lakad with the Lord, there's not gonna be a day na hindi ka manginginig habang binabasa mo ang Biblia. Dahil ipinapakita ng Diyos kung gaano po tayo karumi sa Kanyang harapan. Minsan, iniiwasan natin yung mga church epistles kasi masyado matalas si Pablo doon. Dito na lang ako sa Book of Psalm. Tapos nung binasa mo naman ang Book of Psalm, tinamaan ka rin doon. Hindi natin matatakasan ng banal na Espiritu. Sabi po sa aklat ng Salmo, galit ang Diyos sa mga gumagawa ng pagkakasala. Galit ang Diyos every day sa mga gumagawa ng kasamaan. Sa Salmo din natin makikita, Lord, search me, O God, and know my heart. Test me and know my thoughts, and see if there be any wickedness in me. At kapag yun ang naging panalangin natin, nanginginig ka sa takot dahil ipinapakita ng Diyos kung gaano tayo kasama. Sa aklat ng Salmo din, makikita, put a guard over my mouth lest I sin against you. At kapag binasa naman natin yun, nanginginig ka na naman dahil alam mo masama ang ating dila. Masama ang ating pananalita. Masama ang lumalabas sa ating bibig. Pero bakit po kino-convict tayo ng Diyos? Dahil mahal niya tayo eh. Kapag ipinapakita po ng Diyos sa atin ang ating kahinaan, hindi niya sinasabi, hindi ka naligtas anak. Hindi niya sinasabi, I condemn you. Hindi. Once you're in Christ, wala na ang condemnation. Pero if God is revealing a sin in our lives, it's not there to condemn us, it's there to correct us. Dahil sabi ng Biblia, ang sino man dinidisiplina ko, yun ang aking minamahal. Yan ang ayaw ng tao. Kaya palipat-lipat ng mga simbahan, may mga pinaplano na umalis sa simbahan dahil hindi nila kaya saluhin ang sinasabi ni Kristo. Natatandaan ko ho noon, may isang pamilya, palipat-lipat ng simbahan. Tapos sinabi nila, Pastor, nakita na namin ang simbahan na pinagpipray namin. Ito na yun! Ito na yun! Wala ako kaalam-alam. Malinis ang aking konsensya, nandyan po ang Panginoon. May ipinangaral ho ako. Pagkatapos ho nun, hindi na nagpakita.
Finalo up ko, bakit? Tinamaan daw si Mister. At dahil tinamaan si Mister, gusto namin sama-sama kami sa church. Ayaw namin magkahiwalay. Yan po ay isang halimbawa of grasshopper Christianity. Hindi natin pinag-uusapan dito yung palipat-lipat ng simbahan dahil hinahanap talaga natin ang salita ng Diyos. Ang pinag-uusapan dito ay palundag-lundag po tayo sa mga iba't ibang simbahan dahil hindi natin kayang saluhin ang katotohanan po ni Kristo. May mga umaalis po na church dahil hindi nila matanggap na hindi sang-ayon ang Diyos sa kabaklaan. May mga umaalis naman ng church dahil hindi nila matanggap na ang pagsusugal ay kasalanan. May umaalis naman ng simbahan dahil hindi nila matanggap na ang Diyos ay Trinidad. We've experienced all of that. Pero ang taong pinili ng Diyos, ang taong pinatawad ng Diyos, ang taong nakaranas ng born again, tamaan po yan at tamaan. I-correct po siya at i-correct. Kahit mahapdi, bibigyan po siya ng Diyos ng biyaya na manatili, magpatuloy. Dahil lahat ng mga hagupit, sakit na nararamdaman po natin, ay hindi katumba sa naranasan ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. He was punished. He was condemned so that God would treat you as if you lived a life of righteousness. In short, mga kapatid, bagamat sabihin na ho natin ayon sa ebidensya ng textual criticism, wala po yung kwento tungkol sa babaeng nahuli sa pangangalunya. Wala po yan sa manuscripts of John in the earliest traditions. Sabihin na po natin that is the case. Nevertheless, sa probidensya ng Diyos, pinintulutan po niya na ang kwentong ito ay manatili sa Biblia for 1,300 years para maghatid ng araw sa atin. Number 1, huwag tayo humusga agad. Kundi isipin muna natin, nung tayo ay nagkasala, ganyan po ba tayo ng Panginoon? The answer is no. We shouldn't do it to others as well. At pangalawa, huwag natin abusuhin ang biyaya ng Diyos. When God says, you are no longer condemned, pero ang kondisyon, do not go back to your old life. If we think maloloko natin ang Diyos, that is wrong. And lastly, ang pinakamatuwid at may karapat-dapat na humatol na walang iba kundi si Jesucristo. Siya pa ang nagpakita ng biyaya at habag sa mga nagkasala. What's the whole point of this? Kung yan ang ipinakita ng ating Panginoon, ipakita po natin sa lahat na nagkasala. Hingin po natin sa Panginoon na maalis na sa ating mga labi yung mga salita na hindi kaaya-aya, na hindi tama. Buti nga sa iyo, wala kang kwentang tao, hindi ka talaga ligtas. Bakit? Bakit mo nasabi yun? Dahil nagkasala siya. Hindi ho. Ang tamang pananalita, ayon po sa Biblia is, we pray for them. Lord, save them. Save them before the wrath of God. Huwag mo hayaan, O Diyos, na mamatay siya na hindi pa siya nagsisisi. Tulungan niyo siya magbago. Tulungan mo siya na lumapit kay Kristo. Kasi anytime ine-elevate natin ang ating sarili, anytime nagpapakita na tayo po ay mas matuwid, hindi na ho tayo lumalakad sa biyaya ng Diyos. This afternoon, maari hindi pangangalunya ang ginawa ho natin na kasalanan. Pero mabigat ang ating pagkakasala. Ang sabi ng Biblia, hindi ka hahatulan ni Kristo kung isusuko mo ang buhay mo sa Kanya.
namatay siya sa krus ng Kalbaryo, inako niya ang galit ng Diyos na dapat nahulog sa inyo. Yung galit ng Diyos na nakatutok sa atin, napunta kay Kristo. Instead of ikaw ang hatulan ng Diyos with an infinite wrath, nahulog po yun kay Jesus. He was condemned so that those who come to Christ in faith and will repent will hear the words, "There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus." Malalim ba ang pagkakasala mo? Marami ba ang iyong kasalanan? Ang sabi ng Biblia, it doesn't matter how wide, how deep, how long your sins are. As far as the east is from the west, so far has God removed it from His sight. At hindi lang ho yun. Ang mga tao, maaalala nila ang kasalanan mo. Pero ang pangako ng bagong tipan is this: I will remember your sins no more. How deep is your sin? Jesus is your answer. As He did not condemn the woman 2,000 years ago, neither will He condemn you if you offer your life to Him. Will you come this afternoon to Jesus? Sabi po na ating Panginoon, "Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Mabigat ba ang kasalanan mo? Jesus can remove that weight. Are you struggling with sin? Jesus will never leave you. Are you ready to repent? Jesus is always ready to forgive. Neither do I condemn you, woman. Go on and sin no more. As we pray.